Iniwan ko mag-isa si Mabel sa kwartong yon kung saan ko siya inangkin. Gulong-gulo ang isip ko pagkagising ko nun at hindi ko na siya nagawang kilalanin pa dahil na rin sa dami ng problema ko. My situation gets better after some time but still, I can't get her out of my head. So I tried to find her but I failed. Itong taon ko ring hindi naramdaman ng presensya niya. Hanggang isang araw habang abala ko sa paghahanap ng bagong kasambahay, sa mansyon ni-refer sa akin ni Jazz ang kaibigan niyang si Mabel, na yun pala yung babaeng laman ng isip ko. Sa mahabang panahon. Dagdag ni Ernest matapos ng ikwento kay Navi ang lahat na nangyari noon at kung paano niya nakilala si Mabel. Kita niyang magkahalong gulat at pagpipigil ng galit sa mukha ng lalaki. At anumang oras ay maari siya nitong sugurin at sapakin. Hindi niya alam pero nasisiyahan siya sa reaksyon ngayon ni Navi dahil nakuha niyang inis nito. Bakit parang nagulat ka? Kung sa bagay, hindi kita masisisi maski ako'y nasurpresa din ng aminin sa akin ni Mabel na asawa ka niya noon. You're so secretive that I never thought I have to deal with you someday. Hindi ko inakala na magiging karibal pa pala kita. Hindi lang kay Mabel, kundi pati na rin sa kanyang anak. Nakangising tudyo niya kay Navi na lalo nagpainit ng ulo ng amo. Hayop ka. At hindi na nga nakapagpigil pa si Navi at sinugod niya ito ng sapak sa kaliwang parte ng kanyang mukha. Hindi nagpatalo si Ernest at gumanti rin siya ng suntok sa kanang bahagi ng pisngi ni Navi. Muling bumelo si Navi at sinikmuraan si Ernest kung kaya't napahiga ito sa sahig. Dala na rin ng galit ay pinaulan na ni Navi ng suntok ang lalaki. Walang nagawa si Ernest kundi saluhin ng kamao nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang sigaw ng babae ang kanilang narinig. Ernest! Navi! Ano ba? Tumigil na kayo! Napalingon sila sa direksyong pinanggalingan ng sigaw. It was Mabel's voice. She was heading towards them and tried to stop the two from fighting. Inalalay ni Mabel ang bugbog saradong si Ernest na makatayo. Are you okay, Ernest? She asked, but before he could respond, Navi just interrupted. Really, Mabel? Uunahin mo pa bang kamustahin ng tarantadong yan? Kaysa ipaliwanag kung paano mo nagawa sa akin to. Mabel leaned in with a furrowed brow. What are you talking about? Navi gave her a vicious look. Don't pretend like you don't know. You are fully aware that this asshole is the same guy you slept with 7 years ago. Kaya pala nakikipagmabutihan ka rito kay Ernest dahil inangkin ng hayop na tong katawan mo noong gabing pinagtaksilan mo ko. Halos mapunit ang lalamunan ni Navi sa pagsigaw nito. Nagmistula namang matigas na yelo si Mabel sa tabi ni Ernest at nahihirapang magsalita. Navi, hindi ko alam na. Puro ka hindi mo alam. Huwag mo akong ginagago, Mabel. You've spent overnight with this stupid motherfucker and you didn't recognize him? Don't give me a B word cause I've had enough. Tiimbagang nasamit ni Navi habang duro-duro si Ernest. Dahan-dahang binalingan ni Mabel ang bubog saradong si Ernest na nakahawak sa magkapilang tuhod upang suportahan ang kanyang pagtayo. Nalalaki ang mga matang tinitigan ng lalaking sumamba sa kanya noong gabing yon. He looked different back then. Ang tanging natatandaan ko lang na itsura niya ay may mahaba siyang buhok na ngayon ay wala kay Ernest. Isa pa, hindi ko masyadong naaninag ang mukha niya sa bar dahil na rin sa kalasingan. Madilim din ang bar na kahit ikaw mismo nakakita ng litrato, walang idea kung sinong tao nakasama ko that night. Humakbang ng konti si Belle upang abutin ang kamay ni Navi. Navi, please, maniwala ka naman kahit sa pagkakataong to. Ngayon pa ba kita lolokohin kung kailan maayos ng lahat? Hindi ako tanga para sirain ang relasyon natin na pilit kong binubuo. Nagsimulang bumaba ang luha sa mga mata ni Mabel at patuloy na rumaragasa na parang ilog. Nagpatuloy siya. Mahal na mahal kita, Navi. Alam mo yan. At hindi ko magagawang ipagpalit ka sa kahit na sinong lalaki dahil walang ibang sinisigaw tong puso ko kung hindi ikaw lamang. Aniya. Mahal? Sarkastikong sabi ng lalaki na may kasamang iling. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo. Minsan mo na akong niloko pero pinatawad pa rin kita. Kahit na halos patayin mo ko sa depression noon. Tapos ngayon, gusto mong paniwalaan pa kita at bigyan ng second chance? Humagalpak ng tawa si Navi na tila walang kabilib-bilib sa naging eksplanasyon ni Mabel sa kanya. There's no such thing in my vocabulary. I know professional cheater when I see one. And now it's time for me to decide.
So you kick me out like you did before? Belle gasped as she dropped to her knees and held the grip on Navi's pants. I can't afford to live a life without you, Navi, and I want this job for my daughter. Please don't do this to me, she begged. Matagal na nakayuko si Navi at hindi kumikibo kaya naman pala isipan kina Ernest at Mabel kung anong nasa isip nito. Ngunit makalipas ng ilang sandali nagulat at nagtaka sila sa lumabas sa bibig na lalaki. I won't do it yet, Navi assured. Unless you prove that I am the father of your child. I'll have you work here and stay for Paris' sake. However, hindi ko matitiyak kung mapapatawad pa kita. But, no buts. Bukas na bukas, sasailalim kaming tatlo sa paternity test. Buong pagpapasya ni Navi. Tomorrow will also be your last day, Ernest. I can't stand seeing you walking around my house after all I knew about you. After you take the test, you'll leave as soon as possible. You're kidding me, right? Baka nakakalimutan mo si Mr. Reinhardt ang nag-hire sa akin at hindi ikaw. Therefore, siya lang ang may karapatang sesantehin ako. Taas noon niyang aniya na kahit may iniindang mga sugat dahil sa bugbog ay nakuha pa rin niyang magmataas sa harap ng kanyang amo. Dinaan ni Navi sa tawa ang naging katwiran ni Ernest. Oh, come on. Si Siren nga nagawa kong sipain palabas ng mansyon. Gayon si Dad ang nagpapasok sa kanya dito. Ano ka lang na isang hamak na bodyguard ko. Huwag mo kong dinayabangan, Ernest, dahil isang pitik ka lang kung tutuusin. Kayang-kaya kitang lampasuhin. Mayabang na saad ni Navi saka tumalikod at naglakad palabas ng garahe. Bago pa tuluyang makalayo si Navi ay nagawang habulin ni Mabel ang dating asawa. Mariin niyang hinawakan ng kamay nito dahilan para mapatigil ito sa paglalakad. Navi, pakinggan mo naman ako, pakiusap. I don't want to hear your lies over and over. I've heard enough. Navi snap. Galit na kumala si Navi mula sa pagkakahawak ni Mabel sa kanya. He turned around as he grabbed her arm and squeezed it. Napadaing si Belle dahil doon. Ito ang tatandaan mo, Mabel. Ngayon palang ipagdasal mo na hindi si Ernest ang manang batang yan. Dahil hindi ako magdadalong isip na tanggalan ka ng trabaho. At palayasin kayong mag-ina sa pamamahay ko. Ani at sa wakas, binitawan din ito ang braso ni Mabel. Matagumpay na nakalabas si Navi ng garahe at ang tanging naiwan na lamang doon ay sina Mabel at Ernest. Walang nagawa si Mabel kundi humagulhol. Pumabor man ang tadhana sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Ernest na maawa kay Belle. Hindi niya nakala ng simpleng pag-uusap nila ni Navi ay umabot sa puntong magdurusa ang babaeng pinapangarap niyang makuha. Sinubukan niyang lapitan ng babae. Pinatong ni Ernest ang kamay niya sa ibabaw ng balikat nito. Mabel, Ania, isang sampalang dumapo sa pisngi ni Ernest na ikinagulat niya. Huwag mo kong matawag-tawag sa pangalan ko. Walang hiya ka. You've ruined everything. Padabog na lumabas si Mabel at niihong nag-iisa sa Ernest doon. Daig pang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa nangyari. Napasalampak siya sa sahig dulot ng panghihina. Ngunit sinikap niyang dukutin ang phone sa bulsa. He took the case off, revealing the calling card of a certain someone. He left with no other option kung ito lang ang magiging paraan para tuluyan niyang maangkin si Mabel. Pati na rin ang anak nito. Mapipilitan siyang isaalang-alang ang lahat. Tinawagan niya ang number na nakasulat sa card at makaraan ng ilang ring ay sumagot din ito. It's me. I need your help. Oo, pumapayag na ako makipagtulungan sa'yo. Ang matamis na pagmamahalan sa pagitan ni Mabel at ng kanyang dating kabiyak ay naglaho sa isang iglap lamang. Determinado na sana siya na tuluyan niyang masusungkit ang puso't tiwala ni Navi, kung hindi lang dahil sa revelasyong isiniwalat ni Ernest tungkol sa nangyari 7 taon ng nakaraan. Napakaliit ng mundo kung tutuusin. Sinong mag-aakalang si Ernest at ang lalaki na kilala niya sa bar noon ay iisa? Hindi lang yon. Malaki rin ang posibilidad na itong ama na kanyang anak dahil maliban kay Navi, ay nagalaw rin siya dati ni Ernest. Bagsak ang balikat na sumandal si Mabel sa higaan katabi ang natutulog niyang unika iha. Hinayaan niyang tumulong luha sa kanyang pisngi habang dinaramdam ang bigat ng unti-unting pumapatay sa kanyang sistema. What am I supposed to do now? Tanong ni Mabel sa isipan. Ayaw maniwala ni Navi kahit na anong paliwanag ko. He doesn't trust me anymore. Kung alam ko lang na si Ernest din palang lalaki naging dahilan ng paghihiwalay namin ni Navi noon. Hindi ko na sana tinanggap ang trabahong ito. Hindi mangyayari lahat ng ito at mas lalong hindi magugulong buhay naming mag-ina. Sinubsob niyang mukha sa unan upang pigilan ang paglikha ng ingay. Sa mga sandaling yon, sinasamantala ni Mabel na ibuhos lahat ng frustration at sama ng loob na ibig-ibig niyang ilabas.
Gustuin man niyang sisihin ang sarili, hindi na maibabalik pang mga nangyari. Ito na ang kanyang kapalaran. Ito na ang kabayaran ng pagkakamali na kailanman hindi niya malilimutan. Mula sa pagkakasubsob niya sa malambot na unan, ay maingat niyang niyakap ang anak na natutulog. Patawarin mo ko kung naging masama akong ina. Sorry kung tinago ko sa yung tungkol sa daddy mo. Hayaan mo anak, babawi ako sa'yo. Makikilala mong tatay mo. Pabulong niyang wika kay Paris. Lumipas ang ilang oras pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Mabel. Wala siyang ibang ginawa kundi tumitig sa kisame at sa bintana kung saan naaninag niya ang liwanag ng buwan. Muli siyang naupo at napasabunot. Hindi mawala sa isip niyang gabing may nangyari sa kanila ni Ernest noon. Hindi dahil may pagnanasya siya dito, kundi dahil nararamdaman ni Mabel na may hindi tama. Isang katanungan ang bumabagabag sa isip niya kanina pa at hindi niya malaman kung saan nahanapin ang kasagutan. Sinong kumuha ng litrato niya at ni Ernest sa bar para ipadala kay Navi? Ayaw niyang isipin si Ernest sa may gawa noon dahil wala siyang nakikitang motibo gayong hindi pa magkakalala sina Ernest at Navi nung panahon na yon. Posible rin si Nicholas Reinhardt dahil noon pa man ay tutol na matanda sa pagmamahala nila ni Navi. Napailing siya. No way, if it was him. How did he know that I went to the bar at that time? Sa huli nahiga na lang siyang muli. Ayaw niyang i-pressure ang sarili at baka tuluyan na siyang masiraan ng ulo. Maybe now is not the right time for all the questions to be answered. After all, walang lihim ang hindi na mabubunyag at maungkat lamang yon sa tamang panahon. Ang kailangan niya na munang isipin ay ang estado ng relasyon nila ni Navi at ang tungkol sa ama ni Paris. Nang sumunod na araw din ay maagang nag-book ng appointment si Navi sa isang trusted DNA testing center na malapit sa lugar. Agad silang nisikaso at in-schedule para sa naturang pagsusuri. Sama-samang bumalik ang grupo ni Navi kasama si Ernest at ang mag-ina sa tinakdang oras ng kanilang appointment. Nasa sasakyan pa lang si Mabel ay hindi na mawalang kaba sa dibdib niya. Nakasalalay sa magiging resulta ng test ang kapalaran nila ng bata. Whether it will be favorable to Navi or the other way around. Tahimik na nakaupo sa boxe sina Mabel at Paris nung mga sandaling yon. Habang si Navi naman ay nakapwesto sa harap katabi si Mang Jun na nagsisilbing personal driver nito. Dahil sa mga nangyari, hindi pinayagan ni Navi na sumabay sa kanila sa Ernest, kaya nagtaksi na lang ito para makasunod. Mommy, sandali lang po ba tayo sa clinic? Tanong ng bata sa tabi niya. Oo baby, they will get a spit sample from you and you're good to go. Mabel replied with a smile on her face. Pero bakit po kasama natin si Mr. Navi at saka bakit wala po si Mr. Ernest sa car? Hindi po ba siya yung laging nagde-drive sa atin kapag umaalis tayo? Napalingon si Navi sa likod kung saan nakaupo ang mag-ina at napansin niya ni Mabel kung kaya't nagsalubong ang kanilang paningin. Agad ding umiwas si Mabel. She tried her best to explain to her daughter what is going on. Ernest hasn't prepared early so he was told to take a cab instead. At kaya kasama natin si Mr. Navi ngayon ay dahil gusto kanyang samahang magpa-check up. Kailangan pa po ba yun, Mommy? Wala naman po kaming sakit eh. Nagtatakang tanong ulit ng bata sa kanya. Mr. Navi wants to make sure that everyone in the house is in good health, anak. Basta wag ka ng maraming tanong. Sandali lang naman tayo dun eh. Pagkagaling natin sa clinic, ililibre kita ng ice cream, okay? Namilog ang mga mata ni Paris sa tuwa na kinagalak naman ng puso ni Mabel. Yay! Okay po mami ko. Yumakap pa ito sa ina pagkatapos. The joy in her heart didn't last long as she eventually realized that she had lied again. Sa halip na aminin kay Paris ang totoong pakay nila sa pagpunta sa klinik, ay mas pinili ni Mabel na pagtakpan na lang muna hanggat hindi pa napapatunayan ng sensya kung sinong ama ng bata. Patong-patong ng kasinungalingan niya kay Paris pero anong magagawa niya kung siya mismo ay naiipit din sa sitwasyong ito. Nandito na tayo. Anunsyo ni Navi sa dalawa. Dahan-dahang humintong sasakyan hanggang sa marating nilang parking lot. Naunang bumaba ng kotse si Navi, saka sumunod ang mag-ina papasok sa gusali kung saan matatagpuan ang testing center. Maya-maya lang din dumating din si Ernest at sinimulan ng pagsusuri sa tatlo. It's been 2 weeks since they took the paternity test. 2 linggo na rin tiniis ni Mabel ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Navi. Naaalala niya tuloy ang mga unang araw niya sa mansyon bilang kasambahay. Ganitong-ganito rin kasing ugali nito noon na kung tratuhin siya ay parang hindi parte ng household.
Bukod sa unpleasant behavior ni Navi ay patuloy ang kanyang adjustment dahil tanging sila na lamang ni Josh at Hyacinth ang magkasama. 2 linggo na rin kasi mula nang umalis si Ernest sa mansyon. Sa katunayan, halo-halong nararamdaman ni Mabel. Lungkot dahil tuluyang nasirang pagkakaibigan nila ni Ernest at kaginhawaan ngayong pansamantala niya hindi naalala ang bangungot ng kanilang nakaraan. Tanghalin at kasalukuyan siyang nasa kusina kasama si Jazz. Nakatuwang niya sa pagluluto ng tanghalian. Katatapos niya lang na magsaing at ngayon ay kaharap niya ang kawali at binabantayan ang nilulutong ulam upang hindi matuyuan ang sauce. 2 weeks na. Wala pa bang update sa resulta ng DNA test, Mabel? Busisa ni Jazz habang matyagang hinuhugasan ang maruruming pinggang na sa lababo. Inalis ni Belle ang takip ng kawali, langhap niyang amoy ng kalderetang baka na kahit sini matatakam talaga. Wala pa rin kaming natatanggap na kahit na anong balita o kung lumabas na bang resulta. Tugon niya habang masusing hinahalo mga rekado gamit ang sandok. Sa paglipas ng mga araw kung ano nang tumatakbo sa isip ko. Paano kung taliwas sa inasahan ko magiging resulta ng test? Ano nang mangyayari sa aming mag-ina? Hay, nakakapraning sa totoo lang. Hindi matatahimik ang isip ko hanggat hindi lumalabas ang totoo. Kalmahan mo lang, Mars. Always think positive na hindi tayo maka-attract ng negative energy. Kung ano man ang magiging resulta, I'm sure na hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Magiging maayos din ang buhay niyo ni Paris. Muli natakpan ni Mabel ang kawali. Salamat sa pabaon mong payo, Jazz. Tunay kang kaibigan. Ay sus, wala yun. Basta ano man ang mangyari, hindi kami mawawala ni Hyacinth sa tabi mo. Nandito lang kami. Nakangiting wika ni Jazz na kahit papano nagpagaan sa mabigat na pasanin ni Mabel. Nasaan nga pala si Hyacinth? Pag-iba ni Belle ng usapan. Nandoon sa labas, busy sa paglilinis ng hardin at swimming pool. Sagot ni Jazz habang isa-isang binabanlawan ng mga nahugasang mga plato at kubyertos. Si Paris, hindi ko nakikita. Huwag mo sabing iniwan mo na naman sa kwarto mo at binigyan mo na naman ng alphabetic quiz. Actually, kahapon ko pa binigay yan sa kanya. Ngayon, hinayaan ko na muna siya mag-drawing at maglaro. May plano ka ba kung saan yan paaaralin? Abay malapit ng pagbubukas ng klase. Belle turned off the stove as she replied. Well, pag-uusapan namin ng daddy niya kung saan school siya papapasukin. Either way, sisiguraduhin kong may bibigay namin ng quality of education na kailangan niya. Whatever the circumstances may be. Narinig nila na may tumikhim mula sa likod nila. Kapwa silang napalingon at nagulat sa biglang pagsulpot ni Navi sa kusina. Nagpaalam mga lalaki kaninang umaga na may pupuntahan ngunit hindi naman sinabi kung saan. Sir, nakauwi na po pala kayo, sabi ni Jazz. Bigong makakibos si Mabel at nakatingin lamang ng diretso sa mga mata ng dating asawa na may malamig na ekspresyon sa mukha nito. Hindi ko kayo binabayaran ng 20 mil kada buwan para lang magkwentuhan sa gitna ng trabaho nyo. Sermon ni Navi sa dalawa. Especially you, Miss Di Guzman. Sorry po, sir. Halos sabay na wika ni na Mabel at Jazz. Hindi lumao ni nabaling ang tensyon ng dalawang kasambahay sa lalaking nakatayo sa likuran ni Navi. Matangkad dito at halos kasing edad lamang na ama nitong si Nicholas. Nakadamit to ng suit at kapansin-pansin din ang suot nitong earpiece sa kaliwang tenga. Who is this person? Tanong ng isip niya. Kung nagkataon lang siguro na hindi niya kilalang mga kamag-anak ni Navi, isipin niya isa-isa sa malalapit na puso ng lalaki. Before I forgot, I wanted to introduce you to my new bodyguard, Mr. Lucas Herrera. Magmula ngayon siya nang hawak ng mga gawaing na iwan ni Ernest, particularly the head of my personal security team and the garage as well. I'm expecting you to treat Mr. Herrera with respect, like everyone else. Do I make myself clear? Yes, Sir Navi. Muling tugon ng dalawa. Unang in-approach ni Jazz si Lucas at pinakilala ang sarili. Sunod na lumapit si Belle at nakipagkamay dito. Ako po si Mabel. Nice to meet you po, Sir Lucas. Magalang niyang bati sa matandang sinuklian naman ito ng ngiti. I know you very well, Iha, Lucas said, almost whispering. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Mabel. Tama bang narinig niya? Pardon, sir, she whispered back. Muli isang makahulugang ngiti ang naging tugon ng matanda kay Mabel. Bagay na naging palaisipan sa kanya kung anong nais nitong ipahiwatig. Bago pa muling makapagsalita si Mabel ay sumingit si Navi. Now, finish your chores and serve our food. Tumalikod na tatinaya si Lucas papunta sa dining room upang doon naman ang halian. Tumaliman ng dalawang katulong. Dali-daling hinangon ni Belle ang ulam sa kawali at sinalin sa malaking mangkok. Nagtulong-tulong sila sa pagsiserve.
Si Jazz naman na nakatoka sa plato at kubyertos habang si Mabel ang naghain ng putahe at kanin sa dining table. Enjoy your meal. Belle bowed as she attempted to leave but Navi prevented her from doing so. Stay, he ordered. Sumunod naman siya sa utos ng amo at nanatili nakatayo sa gilid na lalaki. She thought for a moment, wondering why this guy didn't just kick her out of the scene instead of letting her stay in the corner. Nakita niya kumuha ng kutsara si Navi at tinikman ng kaldereta, ngunit mabilis na bagong timpla ng mukha nito at nagulat siya. Sa sunod nitong ginawa, pabalagbag na binaba ni Navi ang hawak ng kutsara saka siya binalingan nito ng may kakilakilabot na tingin. There's too much salt in this food, Miss de Guzman, he complained. Yes, I know. You're the one who cooked this junk. At sa pagkakaalam ko, si Jazz ang inutusan kong magluto, hindi ikaw. Sir, alam ko pero wala rin naman akong ginagawa kanina. Nagkataong busy si Jazz at kailangan niya ng tulong kaya ako nang sumalo ng trabaho. Masyado kang nakikialam. Kapag hindi mo trabaho, huwag mong panghimasukan. Naiintindihan mo? Singhal nito na ikinagulantang ni Mabel. Bukod doon hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Gayong kasama ni Navi si Lucas sa tahimik na nakupot nakatingin lamang sa kanya. Hanggang sa hindi niya namalayan na may tumulo na palang luha mula sa kanyang mga mata. Agad niyang pinahid yun upang hindi mahalata ng among apektado siya sa pinagsasabi nito. Pasensya na, nasabi niya na lang. Honestly, nailing na usal ni Navi, nakaramdam siya ng paniliit sa sarili, kaya ang tanging nagawa niya ng mga sandaling yun ay yumuko na lang at hintayin na lumabas. Ang masasakit mula sa bibig ng dating mister. Ganun pa man hindi yun nangyari, dahil sa bigla ang pagpasok ni Hyacinth sa eksena. Sir, nagkukumahog na lumapit si Hyacinth palapit sa amo, dala ang isang brown envelope. Para raw po sa inyo. Inabot na kasambayang malaking sobre sa lalaki. Nagtataka naman yung kinuha ni Navi at binasa ang label na nasa itaas ng envelope. Saksi si Mabel kung paano nalaki ang mga mata ni Navi. Nang nabasa ang nakasulat doon, bagay na nagpakabarin sa kanya. The result just came out. Anunsyo ni Navi na tumutukoy sa paternity test na isinagawa ng 2 linggong nakaraan. Hyacinth, tawagan mo si Ernest at papuntahin mo dito sa mansyon ngayon din. Utos nito saka umalis sa upuan dala ang sobre. Yes, Sir Navi. Right away, mabilis sa sagot ni Hyacinth. Sa salis na po siyang maghintay ni Navi habang si Mabel ay masyadong nakatayo sa gilid. Kapansin-pansin na panakanak ang pagtingin ni Navi sa suot na wristwatch. Halatang naiinip na sa pagdating ng kanilang bisita. Makaraan ng halos 20 minuto siya'y muling pumasok sa loob ng mansyon ang isa sa mga gwardya na katoka sa guardhouse. Sir, nandito na ho si Ernest. Papapasukin ko na ba? The guard asked. Yes, please. Let him in. Inayos ni Navi ang pagkakaupo sa couch. Kasabay ng pagbukas ng kalahati ng arkong pintuan. Niluwano ng lalaki na 2 linggo rin nilang hindi nakita. Hindi magawang tumingin ni Mabel kay Ernest ng mga sandaling yon. Pinakiramdaman lang niya ang paglapit na lalaki sa couch na katapat na kinaupuan ni Navi. I must say, I miss this place. Sino mag-aakala na makakabalik pa ako dito? Right, boss? May pagkasarkastikong wika ni Ernest kasabay ng pag-upo niya sa sofa. Natatawang sumagot si Navi. Oh yeah, you're not gonna be here for very long. Whatever the result of the DNA test, you'll never be able to get back to your job. Sino nagsabing magtatrabaho pa ako para sa'yo? Palatak ni Ernest. Isa pa, nagpunta lang ako dito para kumpirmahin na ako nga man ng bata. Who knows? Baka paglabas ko dito, kasama ko ng mag-ina. How does that sound, Mabel? She bailed her fingers to a fist, trying to control her temper. Well, hindi siya sang-ayon sa idea ni Ernest. Mas gugustuhin pa niyang manatili at pagtiisan ang ugali ni Navi kaysa sumama dito. Huwag kang masyadong kampante kung ako sa'yo dahil baka kainin mo lang yung mga pinagsasabi mo. Buwelta naman ni Navi. Anyway, hindi ko na patatagalin to dahil masyado ka ng apurado. Maingat na binuksan ni Navi ang hawak na brown envelope. Saka inilabas ang 2 kopya ng resulta. At this point, halos kumawala ang puso ni Mabel sa tindi ng nervyos niya. Heto ng kanyang kinatatakutan, ang pagharap sa katotohanan. Nakadepende ang kapalaran nilang mag-ina sa magiging resulta nito at kailangan niyang tanggapin. According to my test result, the probability of Paris being my daughter is